Magpapasalamat lang ako. 'Di ba, pinayuhan mo ako about dun sa tatay kong PWG. Kinausap ko naman masisino yung tatay ko. Kaya lang naman daw siya pinag-asawa ko anong pala, nag-aalala lang pala na maiwanan ako sa iba naming kamag-anak na may asawa na. Okay. Medyo naiinggit na doon sa ibang tao sa sa mga kamag-anak namin na may asawa na. Ako sabi ko naman, hindi ko pa kaya kasing mag-asawa. Sabi niya nag-aalala lang pala yung tatay ko sa magiging kinabukasan ko. Yun lang naman daw. Galing. Kasi nag-iisa lang lalaki lang ako. Okay. Kaya na-realize ko na din, brother. Galing, ayos. Ang galing nung na-realize mo. Ang galing din nung sinabi ng tatay mo. In fairness sa tatay mo, nagmamalasakit sa'yo. Kasi ang napansin kong isa sa mga common na problema ng mga magulang, and this goes in general, lalo na sa panahon natin ngayon, ang daming mga magulang na walang pagmamalasakit sa sarili nilang anak na ang gusto pigain na lang yung anak nila ng pera kapag ka nagtatrabaho na sila. In your case, nag-aalala pa rin yung sa'yo yung tatay mo kahit matanda ka na, which makes it outstandingly good. In fairness sa tatay mo, mabuting tao ang tatay mo. Mahalin mo yung tatay mo hanggang sa dulo, brother. Naiyak nga ako sa sinabi niya, mamamatay na din daw ako sa kalagayan niya daw ngayon, sa parang mamamatay na ako na. Kung gusto ko sana, hiling ko lang sana sa habang buhay pa ako, sana makita ka na may kasama kang may kasama ka sa nagmamahal sa'yo kung sakaling mawawala na ako. Mga ganun siya, naiiyak ako sa ganun. Ganun talaga yun, brother, kasi alam mo, isa sa mga bagay na katotohanan ng buhay yan na isang araw mamamatay tayo. We're not going to stay in this life for very long. Hindi tayo mananatili sa buhay na to ng masyadong matagal. Averaging ang buhay ng tao nasa 60 lang naman. Mahaba na sa 70, swerte ka na pag umabot ka ng 80. Grabe yung tindi ng swerte mo pag umabot ka ng 100. Pero ang pinaka-common, averaging, nasa 60 lang tayo mahigit So, i-ready mo lang yung sarili mo sa ganun. Pero, one way or the other, lahat naman tayo doon naman ang punta sa kabila. Nagkakatalo yan kung ano ginagawa mo sa buhay mo. So, you make sure that you are an outstandingly good person, hindi lang sa paningin ng tao, kundi sa paningin ng Diyos. Yun ang importante. Ang importante, yung tanggapin ka ng Diyos sa kabilang buhay when it's time to leave. Tuwa mo yan, brother? Nakuha ko, brother. Follow-up question. Nabunutan ako ng tinig sa sinabi ng tatay ko. Kasi matagal ko din nandun yung sinabi yung parang sapilitan kasi ako ng pinag-aasawa. Parang ngayon ko lang na-realize na mamalasakit pa rin tatay ko. Isa pa, brother, yung konsepto rin na siguro isa yung pagmamalasakit, pero isa rin baka kasi gusto rin makita ng tatay mo yung apo niya. Baka ganun. Possibility rin yun. Gustong makakita ng bagong bata sa pamilya. As you grow old, marirealize mo rin yun. And when I say as you grow old, lahat tayo bilang tao, minsan may mga pagkakataon, alam mo yung deep down, sana may anak ako. Ano ba? Deep down, sana may apo ako kahit may anak na ako. Merong gano'n ng mga tao kapag tumatanda And that's not coming from me. That's coming from the old individuals na mga nakausap ko sa mahabang panahon kasi mahilig ako makipag-usap sa mga matatandang tao. Yun yung mga bagay na natutunan ko sa pagtanda. Na yun yung dahilan din kung bakit gusto ko talagang kausap yung mga matatanda Kasi saner mind comes into play when you talk to old individuals. Yung alam mo yung sober yung isip mo, tapos hindi matatanggal yung kayabangan sa'yo pag nakapag-usap ka sa mga matatandang tao Kasi ma-realize mo yung mga bagay na totoong importante talaga sa buhay. Hindi lang yung tungkol sa konsepto ng pera, tungkol sa konsepto ng yaman, kayamanan, kayabangan, kasikatan, kapangyarihan. Pagka matanda ka na bilang tao, hindi na masyadong importante sa iyo yung mga ganung bagay. Pagka hindi ka na nagbibrip, ganun. Pag di ka na masyadong nagtututbrush. Alam mo yun, kapag ka mas gusto mo ng laging nakahiga kaysa nakatayo, pag gusto mo ng laging na lang nasa bahay kaysa lumalabas, pag gusto mo ng laging tahimik, ayaw mo ng maingay. Nakipag-usap ka sa mga ganong mga matatandang tao, you will understand na maraming bagay ng buhay na hindi pa natin naiintindihan bilang mga bata, kaya na naintindihan na ng mga matatanda. Yung konsepto ng gusto mo ng continuation ng lahi mo, na gusto makakita ng anak o gusto makakita ng apo, gusto mong makakita ng continuation ng lahi mo kasi one way or the other, we're all going to die.
Pero one way or the other, you would want to have your bloodline propagate para hindi mamatay yung lahi sa'yo na lang. Ganun. Bagay. Follow-up question, brother. Ito naman sa akin, personal ko lang. Sa unang-una mong pagsalpak sa Tondo, Manila, ano yung pinaka mahirap na ginawa sa Tondo, Manila? Yung nagbabalik ka pa ng Teresa. Nagbabalik ng ano? Nagbabalat ng Teresa. Nagbabalat ng tareta. Kasi nakita ko yung sitwasyon mo doon. Oo. Alam mo, nagbabalik kami tayo tapos may ihi. Sabi ko, Iba, may nagagawa dugo pa. mo yung ganun, sabi ko. Paano mo nagagawang i-manage yung sarili mo na wala kang kaarte? Ako, medyo maarte ako. Kaso, ikaw, sabi ko, ikaw yung influencer na, sabi ko, tama sila ulo to ka mo. Ginagawa niyo yung parang komplikado sa aming mga middle class, katulad sa akin. Yung ikaw, bumaba ka talaga sa laylayan ng mga mahihirap na ordinaryong mahihirap lang talaga. Paano mo nagagawa? Paano mo hindi ka na maarte sa isang bagay na hindi ayaw kong gawin? Katulad ng ginagawa mo nung nasa Tondo ka pa lang. Napakahirap ng ginagawa. Kaya bilip na ako sa yung ginagawa mo. Yun nga. Pinapakita mo sa mamayang Pilipino sa bansa natin. Paano mo nagagawa i-manage yun? Parang sinasalpak mo sa amin na madali lang talagang kumita kung gusto mong gawin, kung gusto mo yung mga mahihirap na bag, kaso madaling kitain. Sabi ko, paano mo nagagawa yun? Alam mo, tama ka nga ron, mahirap nga. Kasi naaalala ko yung unang linggo ko ron, diretso nasusuka talaga ako sa amoy. Puta, mula dun sa kalsada, ang tapang na agad nung amoy ng basura. Pasok ka pa sa looban, grabe, intindi. Kasi yung buong lugar na yun, ang hanap buhay talaga nila, basura. And I'm not coming from the standpoint na mataas na tao ako. Okay lang sa akin yun, pero hindi sa ganong level na grabe yung buong lugar talaga may basura. Hindi ko makakalimutan yung experience na yun eh. Pero alam mo yung mas manananaig sa akin kasi yung pagmamahal sa kapwa-tao ko na masyado ng marami sa social media yung nagpapakita, na nagtuturo. Lahat na lang sila puro turo. Turo. Lahat na lang puro turo, lahat na lang puro turo, lahat na lang puro sabi-sabi, ang daming ebas. Pero wala masyadong kayang ipakita. Hindi nila kaya mapakita ng actual eh. Eh ako naman, ang nasa isip ko, maraming mga kapwa-tao ang matututo. Kasi alam mo, isa sa mga bagay na pinaka-effective na paraan ng pagkatuto, hindi lang sa akin kundi pati sa maraming mga tao, yung pag ipinakita mo, monkey see, monkey do ba? Monkey see, monkey do. Yung pag pinakita mo kung paano ginagawa, yan yung pinakamabilis na paraan para tao matuto. Eh nga, wala rin lang naman nagpapakita ng ganun sa social media kung paano ba talaga ginagawa yung pagyaman at lahat na lang nagpapanggap na mayaman sa social media, lahat na lang nagsasalita ng tungkol sa pagyaman, might as well may magpakita man lang. Eh halos wala eh. Halos wala eh. Tingnan mo, papansin mo, halos lahat ng influencer sa social media na nagsasalita ng tungkol sa pagyaman may binebenta. Pansinin mo yun. Halos lahat ng mga nagsasalita ng tungkol sa pagyaman, merong binebenta. Ngayon, ako naman, wala akong binebenta eh. Ang akin, gusto ko lang talaga makatulong sa kapwa-tao. Pwede mong sabihin, hindi, yung sinigang mo, binibenta mo yan. Hindi kasi yung buong Project 1M kasi pinapakita ko kung paano gumawa ng 1,000,000. Yun ang konsepto eh. 'Di ba? So ngayon, magbebenta ka talaga. Bakit? Kailangan mo yung pera ng ibang tao para mag-flourish yung kung ano man yung bagay na ginagawa mo para maipakita mo sa mga tao paano gumawa ng 1,000,000. Yun ang dahilan bakit ako nagbebenta ng sinigang dito. Pero tingnan mo, alam mong hindi naman pera ang purpose nito eh. Bakit? Tingnan mo, sa dami ng mga taong nanonood ngayon at nakikinig ngayon, imposible naman lahat kayo makapunta rito sa sinigangan ko, pambira ka naman. May mga, tingnan mo, pansin mo, mga taga Visayas type nga ako, mga taga Mindanao type nga ako, mga bandang Ilocos region pataas type ako, mga Bicol region pababa type ako. Tignan mo ngayon kung gaano karaming mga tao ngayon yun ang gagaling sa iba't ibang lugar na alam mong yung mga tao na hindi na makakapunta rito yun para bumili pa ng sinigang. Ayun, tingnan mo, merong Mindanao dito. Ayan, Jeff, ako. Oh. Taga saan kayo? Type nyo nga kung taga saan kayo. Ayan, Ilocano. Tamo? Yung mga yan, di na makakapunta rito. Ay, ito, Bicol. O, yan, o. Bicol, Mindanao. Yeah. Antipolo. Ito, Antipolo, kapitbahay ka lang dyan, pambira. Bahay lang yan. O, Mindanao. Mindanao. Luzon, Zambales. O, yan. Kita mo, work abroad yung isa. Yung iba, abroad. Yung iba, Baguio, Pampanga, Taguig. Yung mga yan, di na makakapunta rito yan. Negros. Bukid nun, makakapunta pa ba dito yan? Ayan, mga nasa YouTube, ganun din. Ako, Mindanao. Alam mong, Laguna, Singapore.
Tara mo, hindi na makakapunta dito yan para bumili ng sinigang. So alam mong hindi talaga pera ang purpose nito. Wala man akong pakialam kung makabenta ako ng sinigang o hindi eh. Di ba? Wala akong pakialam kung may mga followers ako na bumili ng sinigang o wala. O talagang purely mga taga rito lang talaga yung bumili. Basta kami, makakabenta kami rito. Nagkakatalo na lang yan kung gaano katagal, nakadepende kung gaano karami yung mga taong bibili. Pero it doesn't matter na. Ang bottom line sa akin, simple. Yung konsepto na makatulong ako sa kapwa-tao. Kasi walang nagpapakita kung paano ba ginagawa yung putang inang 1 milyon na yan eh. Tingnan mo, para bang ang konsepto sa Pilipinas, pag milyonaryo ka, napakataas na tao mo na. Eh sa akin, di naman ganun kahirap gumawa ng 1 milyon eh. Gaano ba katagal inaabot yan? Mga 2 taon, mahaba na sa 5 taon, mahaba na sa 8 taon, mahaba na sa 10 taon. Pero at least hindi mula pinanganak ka hanggang mamatay ka. Na gano'n na nangyayari sa maraming Pilipino na nakakapagtaka na may mga tao talaga na putang na talagang, alam mo, pinagsasamantalahan nyo pa yung mga kapwa-tao para maglabas kayo ng mga putang inang mga course ninyo na para bang ang paraan para lang yumaman, mag-business ka. Ano para yumaman? Mag-business ka. Putang ina. Hindi, 4 na quadrant yan, sabi ni Robert Kiyosaki. Merong employment, merong freelancing, merong business, at saka merong investment. Yang 4 na yan, parehas nakakayaman yan pag alam mo ginagawa mo. Pero pag hindi mo alam ang ginagawa mo, madadali ka talaga ng mga gago sa internet na ang paraan lang daw para yumaman, mag-business ka. Hindi yun ang paraan para yumaman ka. Ang paraan para yumaman, talinuhan mo kahit ano pang ginagawa mo sa buhay mo na paraan para kumita ka ng pera, nakakayaman yan. Lalaliman mo lang. Lalaliman mo lang. Karpintero ka, matuto ka ngayon na gumawa ng iba't ibang mga bagay na pwede kang maglilok. Mahal ang bayad sa tagalilok. 'Di ba? Construction worker ka, mag-aral ka ng ibang skill, katulad ng pagmamason o pagle-laying ng tiles. Lampas ka na ngayon ng minimum. Nasa 800, 900 pesos ang bayad sa mason. Pag magaling ka lalo taga-laying ng tiles, yung iba nga 1,000 papabayad eh. Kapag ka nangongontrata ka na, yan, malaki-laki na, kikitain mo dyan. Pero ang sikreto sa pagyaman, nasa palaliman. Wala yan doon sa, puta, alam mo na nga, minimum yung sinesweldo mo, hindi mo pa tinatabaan ng utak mo, hindi ka pa nare-research kung paano ka aalagwa doon sa mismong ginagawa mo, hindi ka gana yan. Kahit mag-business ka pa, hindi mo tinatabaan ang utak mo, kahit mag-business ka pa, yan ang pinakamabilis na paraan, para may konting pera ka, bobo ka, nagpanggap kang negosyante, limas ngayon ang pera mo. Hindi totoo yung sinasabi nilang para yumaman mag-business. Putang ina mo, hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Alam mo ang totoo, tabaan mo utak mo dyan sa mismong ginagawa mo, kay empleyado ka, freelancing ka, business yan, no investment, pare-parehas, nakakayaman lahat ng mga yan. Hindi totoo yung sinasabi nila sa networking na kapag ang empleyado daw hindi yumayaman. Putang inang kagaguhan yan. Hindi totoong hindi nakakayaman ng pagiging empleyado. Nakakita ka bang piloto mahirap? Meron. Konti. Nakakita ka ba engineer mahirap? Meron. Konti. Nakakita ka ba architect mahirap? Meron. Konti. Pero nakakita ka rin ng mga pilotong mayaman. Nakakita ka rin ng mga abogadong mayaman. Nakakita ka rin ng mga doktor mayaman. Nakakita ka rin ng mga engineer mayaman, architect mayaman. Bakit? Nilaliman nila eh. Kahit pa sabihin mong empleyado, nilaliman eh. Tinabaan ng utak eh. Yun na lang konsepto eh. Simpleng konsepto lang ha. Hindi ka negosyante, pero vice president ka ng kumpanya. Hindi ka negosyante, manager ka. Hindi ka negosyante, supervisor ka. Alam mo nang mas malaki ngayon ang kinikita mo kahit empleyado ka pa. Yung mga gago na nagsasabing hindi daw nakakayaman pagiging empleyado, gago lang yung mga yan. Pinipilit lang kasi talaga nila na pilitin kang hilutin ang utak mo para magpanggap kang negosyante. Yun ngayon ang hanap buhay nila. Ang hanap buhay nila, pagpanggapin kang negosyante sa pangakong yayaman ka na hindi naman totoo. Ako, papakita ko na lang. Actual, papakita ko. So nakita nyo, nag-empleyado ako sa Tondo. Nakita nyo yun, nag-empleyado ako sa Tondo. Tapos pagkatapos nun, nakita nyo rin na nag-freelancing ako nun, nagtitinda ako mano-mano ng agahan. Dun sa Tondo, nililibot namin yun. Nililibot namin, iniikot namin yun. Nag-freelancing yun, technically freelancing yun. Wala kang employer, nakadepende sa kung gaano karami yung mabenta mo. Tapos susunod, nakita nyo na ngayon ang business ngayon. Abangan ninyo yung investment. Ngayon, nakalibot ko ngayon 4 na quadrant. Alam nyo ngayon, nakakausad ng buhay. Alam nyo, nakakausad ng buhay. Yung 4 na quadrant na yun na sinasabi ni Robert Kiyosaki. Tamo?
Hindi totoo yung panloloko ng kapwa-taong ginagawa ng mga networker na sinasabi nilang hindi daw nakakayaman ng pagiging empleyado. Hindi totoo yun. Tingnan mo. Sasabihin, yung ikang mga teacher nyo, mayaman ba ka at may business ba? Tangina mo, bobo mo lang kasi. Hindi kaya yata nakapasok sa business school na yung mga professor sa business school, may mga negosyo yung mga yun. Tapos ito pa pinakamalupit, yung mga business school na yun, mismong yung may-ari nun, negosyante, ano ka? Yung nga mismong eskwelahan ang negosyo niya. Huwag naman sabihin sa akin, tangina, napakatatanga naman ng mga gagon to. Yung ba ikang mga teacher nyo may business? Putang ina, sarap sapakin ng mukha. Tangina mga hayop na to. Manloloko ng kapwa-tao yung mga gago na yan sa akin, simple lang. Papakita ko na lang sa inyo kung paano. Ang gagawin mo, Pilipinas, sumabay ka na. Ganun lang yun Sasabayan mo na lang. O ngayon, ang gagawin mo, yung 3 pillars ng Project 1M, tatalinuhan mo, tatabaan mo utak mo ng gusto, research mo ng gusto yung bagay na ginagawa mo. Tatrabahuhin mo ng husto. Tapos pagkatapos ng pag-iipunan mo ng husto. Hindi na importante kung talino yan, at parehas yung applicable yan dun. Credibility yan, applicable yan dun. O pera yan, applicable pa rin yung tatlo na yun. 3 pillars ng Project 1M. See? O sa akin, matuto ka na lang. Hindi mo na ngayon kailangan para sign up ka pa sa course ko. Wala akong binibentang course. Sign up ka sa kung anumang putang ina. Wala akong binibenta. Ayan, bumili ka sinigang ko. Kung makakarating ka rito. Pero kung di ka makakarating dito, walang delivery to. Ano ka? Walang delivery to. Hindi ako magdi-deliver sa bahay mo. Bahala ka sa buhay mo, pumunta ka rito. Ganun lang yun. Ganun kasimple yun. Para hindi masyadong mabilis kasi minsan masarap yung mabagal Follow-up question, brother. Actually, hindi na wala na akong tanong, yun na lang. Kaso, ito lang sabihin ko lang sa iyo, brother. Ito na lang. Meron akong natutunan sa iyo na malaking pakinabang sa akin. Yung sinabi mo na kung magpapayaman ka, bawasan mo yung luho mo, taasan mo yung sahod mo. Na-ano ko yun, na-active ko yun. Na-achieve ko talaga yun. Good, congratulations sa'yo, brother. Alam mo, hindi naman ganun kakomplikado pagyaman Ito, pagyaman, ito. So, ito yung kinikita mo, ito yung ginagastos mo. Itong pagitan, ang tawag dito, ipon. So, ipon ka, 2, 3 buwan, 4 na buwan, ipon ka. Habang nag-iipon ka, ang pagkakagastusan mo lang na malaki, dapat pagkakakitaan din. Yung pagkakagastusan mo, dapat pagkakakitaan. So, gumastos ka ngayon para sa pagkakakitaan din. So, meron kang employment o kung ano man ang ginagawa mo, o pinalaki mo lang yung hanap buhay mo, dinagdagan mo ngayon ang taba ng utak mo para lalo kang kumita, lalaki ngayon yung pagitan nun. Ito na ngayon yung ipon mo. Ito yung kinikita mo, ito yung gastos mo. Hindi ka pa rin maluho, gaya pa rin ng dati. Nasa baba mo lang yung gastos mo. Lampas na sa ulo ngayon yung kita mo. Ito yan yun. Invento ko lang, nakikita ko yung smutsura ko rin. Yung nga lang, tapos, gastos ka uli para sa pagkakakitaan uli. O, lalaki ngayon yung pagitan. Pag lumaki ngayon yung pagitan, dahil lumalaki na ngayon ang ipon mo, pero yung gastos mo, ganun pa rin. O, tapos, tapos, para sa sarili to ito kapritsyo, luho to, dito lang. O, tapos, lalaki pa ulit. Tignan mo, pag lumaki yan, makakabili ka bahay, makakabili ka kotse. Travel, kung gusto mo. Kahit pa sports car, pwede yan, naabot ka ron Hindi naman ganun kakomplikado yung konsepto ng pagyaman Totoo, tinatago lang talaga nila sa inyo yan para manatili kayong mahirap. Para pag nananatili kayong mahirap, bili kayo ng bili ng mga putang inang course nila. Bili kayo ng bili ng products nila. Bili kayo ng bili ng kung ano namang putang inang trip nila na ibenta sa inyo kasi utu-utu ka at nagpapauto ka sa kanila kasi nga nang uuto lang sila. Para Para kumita ng pera. Puro pera lang naman yan Diretsahan lang, pera lang yan. Pera lang yan. Gaya nga na sinasabi ng mga basher ko, pera lang yan. Ayan, tingnan mo, yun ang nangyayari sa kanila. Follow-up question, brother. Magpapasalamat na naman, brother. Maraming salamat. Sana marami ka pa matulong at sana sana kunin na ako nito. Hindi naman. Papanalangin ko. Yun na lang. Papanalangin ko na tanggapin ka sa kaharian sa langit. Yes. Anong iba? Yes. Thank you. Thank you very much, brother. Okay, next tayo. Okay, next. Alvin. Ayan, Alvin. Yung mga gusto umakyat sa live, ito yung comment bar. Yung katabi lang nung comment bar, yun yung option bar. Good morning, Alvin. Taga saan ka?
Baka daw malamig dito. O, malamig talaga rito. Ito yung comment bar, ito yung option. Yung katabi lang nun, yun yung option para umakit sa loob. Alvin, nandiyan ka ba? Napasok na yata sa trabaho si Alvin. Napasok na sa trabaho ang Alvin. Okay, next time. Biglang dumami ngayon yung mga gustong umakit sa live. Bumuho sila biglang dami. Charles! Good morning, brother. Taga saan ka? Hey, good morning, boss. May tanong lang ako. Sige, taga saan ka? Laguna, boss, Kabuyaw. Okay, anong tanong mo? Boss, naniniwala ka ba sa Panginoon? Oo. Naniniwala ako sa Diyos. Follow-up question, brother. Follow-up question, brother. Boss, anong suggest mo sa mga batang mag-isimula mag-business? Anong dapat nila unahin? Mag-aral muna. Tigilan yung kaka-business. Diretsan, mag-aral muna, tigilan yung kaka-business. Kasi sabi mo, bakit tigilan yung kaka-business? Eh, syempre nakaka-istorbo sa pag-aaral. Bakit hindi pwedeng pagsabayin? Eh, ba't hindi pwedeng mag-aral ka muna? Tapos pag natapos mo yung pag-aaral mo, tsaka ngayon magpanggap na negosyante hanggang mamatay ka? Hindi nyo napansin ang haba ng buhay. Ba't kailangan mo ipilit, diba? Kailangan mo pang hatiin yung isip mo na baka makapasa ka sa school, baka hindi rin. O baka mataas yung grades mo, o baka hindi kasi naistorbo ka ng pagnenegosyo. Hindi talaga ako hindi talaga ako fan ng konsepto na lahat na lang ng tao dapat pagnegosyo. Tapos sa dami ng mga kabataan na tumitigil. Alam mo, yun nga yung iniskuro sa ibang mga influencer. Lalo na yung mga putang inang pinipilit lahat na lang ng tao kailangan magnegosyo. Diretso ka, nakakainis yan eh. Na para bang pagkabata, kailangan magnegosyo. Tangina, ba't hindi kaya mag-aral ka muna, tabaan mo muna utak mo, in case hindi mo alam, wala kayang gustong makipagnegosyo kapag hindi ka marunong magsalita. In case hindi mo alam, wala kayang gustong makinegosyo sa'yo kapag hindi ka marunong ng putang inang business letter, spelling na lang nahirapan ka pa. In case hindi mo alam, tangina grammar lang, hirap ka pa, tapos palagay mo aalagwa ka sa negosyo. Puto, pag-aralan mo naman muna yung basic ng buhay. Makukuha mo yun sa eskwela ka. Boss, may tanong pa ako. Sige, go. Yung pinag-aaralan ba ng mga bata sa school magagamit ba sa future? Oo. Yung mismong pagbabasa, pagsusulat, pakikisama, at maraming iba't iba pang mga bagay. Naaalala ko nung third year high school ako, may accounting kami. Huwag naman sabihin sa akin, di napapakinabahan ng accounting sa business. Diba? Naaalala ko na meron kaming science. Naalala ko na meron kaming math. Naalala ko meron kaming geometry. Naalala ko meron kaming trigonometry. Alin doon ang mga hindi mapapakinabangan? Diba? Sa akin, simple. Baka hindi ka lang nag-aral lang mabuti kaya hindi mo naintindihan kung saan ginagamit ngayon yung mga bagay na yan. Tignan mo, isipin mo. Pag mag-i-engineer ka, kailangan mo ng geometry. Kapag ka mag-aano ka, yung sine, cosine, tangent na hindi alam ko halos wala nang pakialam ang mga tao ron na ordinaryong taong bayan. Wala ka lang malay eh. Pero ano yan ginagamit yan para kalkulahin yung mga distansya na wala ng lupa. Kapag ka magpipiloto ka, mapapakinabangan mo yan. Kapag ka magkakapitan ka ng barko, mapapakinabangan mo yan. Sine, cosine, tangent. Pagka mag-astrophysicist ka, distansya ng mga planeta at saka ng mga bituin, napapakinabangan ng sine, cosine, tangent eh. Hindi mo lang alam yun kasi ordinaryong taong bayan ka nga kasi. And when I say ikaw, hindi ibig sabihin ikaw mismo, Charles. Ibig sabihin, yung mga taong nagsasabi na walang pakinabang yan, ordinaryong taong bayan ka eh. Pero pag nagpalalim ka at nagpakataba ka ng utak mo, malalaman mo ngayon na pag piloto ka pala, napapakinabangan pala yan. Pag kapitan ka pala Boss, ng barko, may tanong pa ako, napapakinabangan pala boss. yan. Sige, go. Kailangan ba ng passive income kasi hindi habang buhay malakas ang tao, hindi habang buhay magtatrabaho eh. Walang Kailangan masyadong maraming passive income sa mundo eh. Oo. Nakita ko dalawa lang ang passive income eh. Yung market in general, as in siguro stocks ganun, lalagay mo yung pera mo sa blue chip. Hindi kasi habang buhay malakas ang tao, hindi kaya magtrabaho eh. Kailangan kahit di magtatrabaho, may income siyang magtayo ka ng negosyo. Kahit mahina ka na, kaya mong manihuhin yung negosyo mo habang nasa ospital ka at mamamatay ka na pag malaki na yung negosyo mo. apartment, maganda. Apartment, pwede rin yun.
yung stocks mo, yung bonds mo, yung MP2 mo, 'di ba? Marami yan, brother. Passive income plus yung galaw mo pa. Plus nag-i-invest ka pa. Pero sa akin, diretso mag-active income ka muna. Kasi may mga tao, baliw na baliw sa konsepto ng passive income. Kaya nga sila pumapasok sa networking. Akala nila, kapag ka nakarami na ng downline, passive income na yan. Hindi, tanga. Pag hindi mo manage yung grupo mo, tatanggalin ka sa networking. Sinasabi lang nila yun. Na kapag ka nakarami ka, passive income na. Passive income. Talaga ba? Kasi yung mga nakausap kong networker, tinanggal sila nung hindi na sila kumikilos eh. Ayaw na silang pa-payoutin. Oo, hindi yung tinanggal na sinabi tanggal ka na. Pero ayaw na silang pa-payoutin, iniipit. Tapos kailangan mo raw pumunta sa office. Nakakabalita ako eh. Tapos yung mga iba, bakit? Kaka-invest mo ng kaka-invest eh. Wala kang malay, puta. Ikaw hindi mo alam kung ano ginagawa mo sa pera mo. Congratulations, sila rin ang nagpapa-invest sa'yo. Di rin nila alam kung ano ginagawa nila sa pera mo. Basta ang alam nila, nasa bulsa na nila pera mo. Yun. Follow-up question, brother. Hindi ko alam kung Dennis to o Dennis. Good morning, Dennis. Dennis. Good morning, bossing. Lalaki. Okay, taga saan ka, brother? Bossing, kasi yung kapatid ko, ano na siya, 5 years na po siyang call center agent. Based sa nursing, ayaw mong apply sa mga ospital. Oh. Hindi siya pumapasa sa mga board. Ano problema? Ano ba dapat kailangan niyang gawin para ma-pursue niya yung sa ano niya, sa course niya? Hindi ko alam kung anong gusto niya mangyari sa buhay niya eh. Kasi wala naman hindi ko kilala yung kapatid mo eh. Siguro kung yung kapatid mo yung tumawag, baka meron akong magagawa para sa kanya. Pero dahil Kasi, ikaw yung tumawag, hindi ko kilala yung kapatid mo, ang ibig sabihin ko ron, baka naman kasi nag-enjoy na siya sa pagko-call center. Kasi malaki rin naman ang kita sa call center, wala namang masama sa pagko-call center eh. Wala akong nakikita masama ron eh. Kung hindi niya man ma-apply kung ano man yung pinagtapusan niya, baka hindi niya gusto kaya hindi niya maipasa. Isa yun, baka hindi niya gusto kaya hindi niya maipasa. O baka talagang hindi niya lang talaga kaya. O baka kaya niya pero hindi niya talaga pinagtsatsagaan kaya lagi siyang bumabagsak. Hindi ko alam kung ano talaga eksakto kung anong problema eh. Diretsahan, hindi yan yung something madadaan mo sa galingan mo. Hindi mo madadaan sa ganun yan, brother. Eh. Hindi lahat ng bagay nadadaan sa ganun. Kasi wala naman tayo mali. Baka for all we know, ikaw pinipilit mong resolbahin yung problema niya. Tapos siya naman pala, walang problema kasi gusto niya pala yung pagko-call center niya. Malay mo, baka may jowa siya doon. Hindi mo naman alam yung brother. Yan ang sagot ko ron. Tungkol doon sa kapatid mo, hindi ko alam kung ano problema eksakto ng kapatid mo kasi uungkatin mo yung kaproblemahan talaga tungkol dyan eh. Akala mo lang siguro baka demotivated lang siya. Minsan hindi talaga siya demotivated, minsan gusto na talaga niya yung mismong buhay na meron siya. Hindi ko alam, diretso. Follow up question, brother. Kasi ang gusto niya rin bossing, mag-business. Okay, kita mo, sabi ko sa'yo, hindi niya talaga gusto yung pagna-nursing eh. Diba, tama ako. Hindi niya talaga gusto yun, ang gusto niya iba eh. Diba, ganun lang yun eh. Mahirap namang ipilit yung isang bagay sa isang tao na hindi naman niya talaga gusto yung bagay na ipinipilit natin sa kanya. Baka ikaw lang may gusto na mag-nursing siya, ang dahilan kasi malaki kinikita. Minsan hindi naman talaga sa pera nakatingin lang yung mga tao eh. Minsan yung interest din nila importante. Na okay, sige, empleyado ka ngayon, ano naman ang masama ron? Kung nag-e-enjoy ka sa pagka-empleyado, tapos miserable pala ang buhay mo pag nagsimula ka ng negosyo halimbawa, o ano naman ang masama ron kung gusto mong magnegosyo, na empleyado ka ngayon, tapos magta-transition ka, papunta sa pagnenegosyo, kasi hindi mo na talaga matiis ang employment mo. Wala akong nakikitang problema ron eh. Unless na lang, kung hindi siya maka-transition, tapos ang gusto niya pala talaga, diretso pagnenegosyo, tapos alam niya na eksakto kung anong industriya gusto niyang pasukin, yan baka makatulong ako ng konti dyan. Pero ang problema ko kasi, hindi naman yung kapatid mo yung kausap ko eh. So alam mo yun, pag ikaw ang nagtawid ng message, baka hindi maging mas effective, baka hindi maging epektibo yung message na itatawid mo. Minsan kailangan mo ring i-consider na, alam mo yun, wala tayong enough na credibility minsan sa isip ng mga taong nakapaligid sa atin. And when I say wala tayong enough na credibility, yung too much familiarity breeds contempt. Na kapag regular mo ng kasama, lalo katulad niyang kapatid mo, maaaring hindi makinig sa'yo kapatid mo. Yun.
Ang Salamat, suggestion ko, bossing. ang suggestion ko, papag-ipunin mo. Ayan, kung alimbawa, gusto mo makatulong sa kanya at gusto niya mag-business, mag-ipon siya ng pera para yung patsi-patsi na pera na halagang 5,000, pwede siyang magsimula ng kahit na ano pagkatapos ng working hours niya o bago magsimula ang working hours niya. Ngayon, pagka kumikita na siya ng maganda doon, then makaka-transition na siya mula sa pag-empleyado papunta sa pagnenegosyo. Yun ang suggestion ko ron. Yun, pwede mong itawid yun, simple yun. Follow-up question, brother. Bossing, yun lang po. Maraming salamat. Thank you very much, brother. Okay, next tayo. Gyro. Hello. Good morning, brother. Taga saan ka? Quezon City po, Sir Chester. Quezon City. Okay, ano tanong mo, brother? Yung tanong ko po is, more on philosophical. Like, bakit pa po natin kailangan mahirapan yumaman or mahirapan mag-ipon, mahirapan sa buhay kung at the end naman po, mamamatay naman tayo lahat, di ba? Parehas yan ang konseptong bakit pa natin binubuksan yung ilaw kung papatayin din naman natin pag umaga na. Bakit pa tayo kumakain kung magugutom din naman? Hindi ang purpose ng buhay mamatay. Hindi ganun ang purpose ng buhay. It's just part of life. Pero meron tayong greater purpose. Merong umaalis sa katawan kapag katapos na yung panahon natin dito. Ang tawag dun sa umaalis sa katawan, buhay. Kung yung buhay na yon kasama yung experiences and everything else in between, hindi ako sigurado. Pero sabi ng Newton's third law of power, third law of energy, kung di ako nagkakamali, energy cannot be destroyed. It just transmutates from one form to another. So, ibig sabihin, kung i-consider mo na energy, yung buhay, then, umaalis yung buhay sa katawan pagkatapos na mamatay ang katawan. Ngayon, kung ano yung continuation nun, possibility sa kabila yun. Kung meron mang kabilang buhay, malaki posibilidad nun dahil may umaalis sa tao. Ang tawag buhay. Saan ngayon pumupunta yung buhay na yun? Hindi ko alam. Pero ako, I would rather pagandaan ko yung kabilang buhay. Bakit? Kasi merong kabilang buhay. At malaki possibility nun, brother. Malaki ang possibility ng kabilang buhay. Isipin mo, ang sabi ng mga scientifico, MIT, Massachusetts Institute of Technology, na meron daw 50% chance na simulation lang itong buhay na to. Then, if there's that 50% chance na simulation lang itong buhay na to, malaki ang possibility na baka pagdating sa kabila, yun na pala yung pagkagising mo. Yun ang hindi kinoconsider ng mga tao Tingnan mo, hindi mo masasabing galing sa evolution yung konsensya na meron sa tao. Hindi galing sa evolution yan. Bakit? Tingnan mo, ang evolution from one form to another. Pero yung consciousness, saan galing? Ang daming bagay na mahirap ipaliwanag sa evolution Yung pagka-evolution, okay, sige, good, ayos. So nag-evolve yung mga bagay-bagay. Yung mga may buhay. Pero yung konsepto lang na saan galing ang buhay, hindi masagot ng mga scientifico yan Kahit ng mga evolutionist. Saan galing ang buhay? Hindi ko alam. Pero dun sa loob ng buhay, ang daming components. Gusto mo philosophical? Ito, ang daming components sa loob ng buhay. Isa dyan, konsensya. Tapos meron pang isa pa. Hindi yung konsensya na nakikipag-usap sa'yo ng tama at mali Meron kang kausap. Sa loob mo mismo may kausap ka. Sino yung kausap mo? Sarili mo rin. Pero ipapaliwanag ba ng siyensya kung ano pinagkahiwalay ng konsensya at saka yung kausap mo sa loob ng utak mo kapag may kaaway ka, tapos yung kausap mo na yun may gustong gawing hindi maganda na labag sa konsensya mo. So ang dami ngayong factors to consider na nasa loob din ng katawan natin. Isipin mo yung konsepto na sa dami ng factors na nasa loob ng katawan natin, there's consciousness, there's feelings, merong nakikipag-usap sa loob mo na hindi parte na ng konsensya kasi yung parte na yun ng pagkatao mo gustong gumawa ng hindi maganda sa kapwa-tao mo Lalo na kapag kakaaway mo, meron kang kadebate sa loob ng utak mo, sa loob ng katawan mo na nakikipag-usap sa'yo na sapaking kaya kita. Hindi, wag. Bakit? Masama yan. Diba? Merong ganun Merong ganun sa loob ng katawan ng tao There's, alam mo yung ang daming component sa loob ng katawan ng tao na there's also sanity. Tapos, meron pang, yung utak ng tao, merong calculation kung hindi nyo napapansin. Kalkulado mo yung ang tawag nila muscle memory.
And when I say utak, ang ibig ko sabihin doon, yung memorya. May memorya ang tao. Tapos hindi lang yan dito. May memorya. Bawat muscle sa katawan ng tao may memorya. Muscle memory sa mga basketball player, alam nila yan. Yung memory na pag binato mo bola, alam ng kamay mo kung hanggang gaano kalayo ang mararating ng bola na yun. Alam sa mga basketball player na magagaling, alam nila kung shoot ba yan o hindi. Doon pa lang sa pitik pa lang, pakiramdam nila parang may mali sa pitik ko. Na alam na kagad nila kung di shoot yun. Pero merong mga pitik na alam mo kagad, shoot kagad yun. Kaya nga tumatalikod na yung iba, tapos naglalakad na parang tangina panalo na kami. Ganun yung dating eh. Di ba? So ang daming mga bagay sa pagkatao natin na alam mong hindi talaga nagme-make sense unless you make sense out of it. So I do not think na hanggang dito lang tong buhay na to. I do not think na hanggang dito lang tong buhay na to. Merong source ng buhay, yun ang palagay ko. At syempre, nanghuhula lang ako. Pwede mo sabihing mali ako. Baka naman kasi wala. Baka walang source ng buhay, baka tsamba lang yan. Pero, napapansin mo sa tsamba, hindi ka makagawa ng life out of lifeless objects. Tingnan mo, itong pirasong basag na baso na to, may basag na baso rito eh. Itong isang pirasong basag na baso na to, kahit gaano pa katagal ang palipasin mo, hindi ka makakagawa ng buhay galing sa basag na baso. Hindi ka makakakuha ng buhay dyan. Yung buhay nanggagaling din sa buhay din, inihahawa niya. Minsan nga, di na kailangan ng lalaki at babae. Yung mga single-celled plants and organisms, kusa na lang sila nagdi-divide para maging dalawa. Pero may buhay din yung isa na dinivide niya sa sarili niya. Ganon din yung cell sa katawan ng mga tao. Mapapansin mo, yung mga cell sa katawan ng tao, kusang nagdi-divide. Pagka hindi na nga nila kayang mag-divide, yung ang tawag nakalimutan ko telomere. Yung telomere, kung tawagin. Pag hindi na kayang mag-divide ng cell ng tao, alam ko yung telomere, yung duluhan ng DNA, tama ba ako? Yung duluhan ng DNA yun eh. Yung duluhan ng DNA na yun, pag hindi na kayang mag-divide ng duluhan na yun, doon na ngayon dumarating yung pagtanda. Pero if there's any way para yung telomere na yun, manatili na nagdi-divide, tangina, pwede tayong maging immortal. Imagine mo, meron na tayong pruweba ng immortality sa mundo in case hindi nyo alam yung immortal jellyfish, it just divides itself para dumami siya nang hindi namamatay, maliban na lang, hindi natural cause ang kinamatay niya, kinain siya halimbawa, o by accident namatay siya. Pero kung natural lang, yung immortal jellyfish, dinidivide niya lang yung sarili niya, technically siya pa rin yun eh. Dinidivide niya lang ng dinidivide yung sarili niya hanggang dumami siya ng dumami. Yung immortal jellyfish. Imagine mo, may pruweba tayo ng immortality sa mundo. It blows my brain na may pruweba tayo ng immortality. Tapos it also breaks my brain na merong mga hayop na katulad ng water bear, yung tardigrade kung tawagin. Putang ina, halos indestructible yung tardigrade na yun. Kahit 1,000 degrees Celsius, hindi na mamatay. Tang-inang tindi. Dalin mo sa outer space, hindi na mamatay kahit bitin yung oxygen doon. Okay siya, buhay pa rin siya, tardigrade. Ang lupit. So meron na tayong kahit papanong pruweba ng halos indestructible at halos immortality na. Meron nga mga bagay na nabubuhay. Yung halimbawa, yung giant sequoia tree sa California, yun 6,000 years old na yung iba ron eh. Merong bagay na nabubuhay sa mundo ng libu-libong taon. At sobrang tibay at sobrang tindi. Imagine mo, tayong mga tao, mas mataas ang kaisipan natin kaysa ron sa mga yun eh. Diba? Isipin mo, mas mataas ang kaisipan natin kaysa dun sa mga yun, tapos tayo 60 years lang. Diba? There's probably a continuation on the afterlife. Hindi yan sa konsepto na, dito ka sa buhay na to. Alam mo, ito nga palagay ko, and I may be wrong, maring mali ako Isa sa mga palagay kong dahilan kung bakit kailangan mong iwan yung mga bagay na meron ka rito na hindi mo madadala sa kabilang buhay para hindi ka maglumagak sa buhay na to. Yun ang palagay ko. Kasi sabi ni Kristo yun ingatan ninyo ang sarili nyo. Ang buhay ng tao ay hindi sa pagkain o sa pag-inom. Hindi ang buhay ng tao ay sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Hindi yan ang purpose ng buhay na marami kang pagkain, marami kang inumin, may sports car ka, may yate ka, may mansion ka, nakayabang-yabang lang naman lahat yan. Tingnan mo, pansinin mo, yung mga yabang-yabang na yan, alisin mo lahat ng tao sa mundo, ikaw lang mag-isa. May yate ka, may sports car ka, may mansion ka. Tignan natin ngayon kung masaya ka pa.
Tignan natin kung masaya ka sa yate mo, sa sports car mo, sa mansion mo nang ikaw lang mag-isa at wala kang niyayabangan na ibang tao. Pansinin mo. May mga tao naglulumagak sa ganun eh. Na ang sarap kasi ng pakiramdam na pinupuri ka ng iba. Ayos ah. Ngayon lang nangyari yan. No. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang karaming ibon ditong lumilipad ng sama-sama. O, tinan mo. Ayan o. Ngayon lang nangyari to. Ang saya nila o. Tinan mo, yung mga ibon na yan, maligaya sila na magkakasama eh. Meron ba sports car yung mga yan? Putang ina. Diba? Ni helicopter nga, hindi nila kailangan. Nakakalipad sila ng sarili lang nila eh. Diba? So, see? Ito mo, pansinin mo, ang buhay ng tao, matuto ka lang galing sa mga hayop eh. Diba? Ang mga hayop, tingnan mo pusa, tingnan mo aso. Pagkatapos silang kumain, maligaya na silang matutulog. May pagkain ka lang eh. Diba? Yun hindi naintindihan ng mga tao eh. Gano'n pa talagang karaming pera yung putang inang gusto mo? Diba? Gano'ng karaming pera yung gusto mo? Gano'ng karaming pera? Magkano ba talaga hinahabol mo? Hindi magkaintindihan dyan eh. Diba? Hindi magkaintindihan. Pagka ba may kotse ka na, okay ka na rin sa perang pumapasok sa'yo? O baka kulang pa rin yung perang pumapasok sa'yo? Pag may bahay ka na ba, okay ka na? Pag may big bike ka ba, okay ka na? Pag may 2 big bike ka, okay ka na? Pag may 3 big bike ka, okay ka na? Pag may 1 sports car ka, okay ka na? Pag 5 na sports car mo, ayos ka na? Pag 5 na mansion mo, okay ka na? Pag may yate ka na, okay ka na ba? O baka kulang pa rin? O baka pag may helicopter ka na, okay ka na? O baka kulang pa rin, gusto mo pa rin ng Bugatti? O baka 3 Bugatti gusto mo? O baka gusto mo 1 dealership ng Bugatti? O baka 10 dealership ng Bugatti? O baka 1 dealership ng yate? O baka 10 dealership ng yate? Gaano pa talaga karaming pera hinahabol mo? Hindi magkaintindihan dyan sa konsepto na yan eh. Diba? Hindi magkaintindihan dyan sa konsepto na yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, Pilipinas, binibigay ko na mismo sa iyo, pamigay na to, pamigay lang. Ibibigay ko sa inyo yung paraan kung paano maging milyonaryo. Bigay lang. Tapos pag naging milyonaryo ka na, maiintindihan mong hindi pala pera ang purpose ng buhay ng tao. Yan ang hindi naiintindihan ng mga tao eh. Maraming mga tao, silaw na silaw sa kayamanan. Silaw na silaw. Po-promote ng sugal, po-promote ng putang inang politikong alam mo namang kaya ka binayaran kasi babawiin niya rin yung pera pag nahalal siya. Putang ina. Po-promote ng mga putang inang siraulong influencer, yung mga putang inang siraulong mga putang inang mga kursong mga putang inang ang gusto lang manatili ka sa buhay na to para pilitin kang gumawa ng sobrang daming pera na sinisilaw ka sa mga bagay na alam mong putang inang mabubulok din naman sa lupa na kasama mo pagpatay ka na. Hindi nag-iisip ang mga putang inang mga tao. Hindi mo man lang iniisip, no, we only fucking live in this weird, evil world for a short amount of time. Sandali lang tayo dito. We only get to live in this life for averaging 60 years. Yung iba nga, 40 anyos pa lang, naninigas na eh. Sipin mo yun. Yung iba, 40 anyos pa lang, 30 anyos pa lang. Yung iba nga, stillborn. Tapos ito ka ngayon, you think that because of your system that is working properly, dahil lang sa sistema ng katawan mo na gumagana at wala kang nararamdaman, you think that you're fucking going to live forever para habol ka ng habol sa pera. Putang ina. Yan ang namamangha ako sa mga tao eh. Namamangha ako sa mga tao. It amazes me. Siguro dahil hindi nyo pa kasi natitikman yung pakiramdam ng maraming pera eh. Yun nga yung dahilan kung bakit sinasabi ko sa inyo sumabay kayo rito sa Project 1M. Para pag yumamang ka na, you will understand na hindi pera ang purpose ng buhay. Hindi pera ang purpose ng buhay. Sa akin, hindi ganun kakomplikado ang buhay eh. Ang buhay, simple. Kung may gumawa o wala, hindi ko alam. Pero kung may gumawa man, sigurado akong ang gusto niya ay matuwa siya tungkol sa bagay na ginawa niya. Ang tanong ko sa'yo, palagay mo, kung may Diyos ba na gumawa, natutuwa kaya siya sa'yo? Yun. Follow-up question, brother.
Maganda po yung sinabi niyo, Sir Chi. May follow-up kasi kaya ako natanong yun. Kasi naguguluhan ako sa buhay. Like, may tito po ako na, wala siyang naipundar. Like, mahirap po siya. Po siya, sobrang hirap niya. Then, meron din po akong tita na may naipundar, tapos pinag-agawan lang ng kapatid. So, nalilito ako, ano po ba yung tama? Yung magpayaman or mag-enjoy na lang sa buhay, maging komportable. So, parang nalilito po ako ngayon kung anong landas po yung tatahakin ko. Maging mabuting tao sa paningin ng gumawa. Yun. Hindi na importante kung marami kang pera o konti lang ang pera mo. Kasi tinan mo, alam mong yung mismong sarili mo, yung sistema mo, alam mong hindi ang purpose ng buhay yumaman eh. Bakit? Kasi kung ang purpose ng buhay yumaman, sana maraming mayaman. Bakit mas marami mahirap sa mundo? 'Di ba? At may mga scientifico nga na nagsasabi na hindi raw built ang isip ng mga tao dun sa konsepto ng pagyaman. Hindi built ang isip ng mga tao sa konsepto ng pagyaman. Tingnan mo, bakit hindi innate sa atin yung yumaman? Bakit may mga tao na grabe yung putang inang tindi ng yaman, pero may mga tao talagang hirap na hirap talaga sa buhay? Bakit? Paano nangyari yun? Tapos, ang malupit pa nun, yung inequality na 1% lang yung mga bilyonaryo, tapos 99% nag-aagaw-agawan na doon sa natitira. Tingnan mo, paano nangyari ngayon yun? Kasi nga, hindi nga kasi built ang mga tao para yumaman. Hindi nga man lang built ang mga tao para magsugal eh. At meron mismong statistics na nagsasabi niyan, hindi built ang mga tao para magsugal. Kaya yun ang dahilan kung bakit napakaraming mga tao na pag nagsugal, nauubos talaga lahat ng meron sila kasi hindi nga built ang mga tao para magsugal. Built ang mga tao dun sa konsepto na alam mo sa sarili mo, nararamdaman mo yan sa sarili mo. Nararamdaman mo sa sarili mo na gusto ng loob mo na maging mabuting tao until someone converts you to being a bad person because of money. Alam mo sa sarili mo yun. Alam mo, it feels outstandingly good, it feels outstandingly awesome ang pakiramdam nung para ka rockstar kapag mabuting tao ka. Pero, binabranding nila yan ng kakornihan, na para bang pag mabuting tao, kakorni ka, na para bang pag ang gawain mo, kagaguhan, ka-estupidohan, kabobohan, at kumikita ka dyan sa ginagawa mo, para bang ikaw na ngayon ang importanteng tao. Because of what money can do. Dahil sa kapangyarihan niya ng pera eh. Yung buying power kung tawagin nila. Ang sarap kasi na dumikit sa isang taong may nagagawa. Resultado. Yun yung konsepto nun eh. Isipin mo ngayon, yun ba talaga ang purpose ng buhay? Magparami ng pera? Nagkakatalo kung saan mo gagamitin yung pera. Nagkakatalo saan mo gagamitin yung pera. Alam mo yung pakiramdam na may pera ka. Alam mo rin yung pakiramdam na maraming taong nakikinabang sa'yo dahil may pera ka. Pero sa akin, hindi naman ganun kakomplikado ang buhay eh. 'Di ba? Alam mo yung masarap na pakiramdam na nakatulong ka sa mga tao dahil sa pera mo. Dahil sa talino mo, dahil sa meron ka. Tapos nagpapasalamat ngayon sila sa'yo. Nakaka-addict kaya yung pakiramdam na yun. Tangina, sa lahat ng mga bagay na na-testing ko sa buhay na to, ang isa sa mga pinaka nakaka-addict na alam mong hindi ka mapapasama, yung pagpapasalamat ng mga tao dahil natulungan mo sila. Yun yung isa sa mga bagay na nakaka-addict. Ang sarap sa pakiramdam pala nun. Grabe yung pakiramdam na yung pakiramdam na alam mo nakatulong ka sa kapwa-tao. Tapos hindi mo naman alam na natulungan mo pala siya. Tapos ang malupit na parte doon, nagpapasalamat siya sa'yo out of nowhere. Na, hindi yung binigay ko sa'yo ito, dapat magpasalamat ka sa akin. Hindi. Yung pakiramdam na isa ka sa mga natulungan na hindi ko nga alam na natulungan ka pala. Tapos eto ka nga, nagpapasalamat. Sabi ko, iba pala yung pakiramdam nun. Ano? Sabi ko, alam mo nasa isip ko, siguro ganun din ang pakiramdam ng Diyos kapag ka nagpapasalamat ka sa Kanya sa mga bagay na hindi naman talaga niya diretsyong binigay sa'yo. Nakatanggap ka lang. Pero hindi talaga siya mismo yung nagbigay sa'yo nun. Nakatanggap ka lang. Dahil because of, di ba, mga bagay na surrounding circumstances na ginawa ng Diyos, ganun. Tapos nagpapasalamat ka sa Kanya. No? Ganun yung pakiramdam ko eh. Ako, saan galing yung ganung pakiramdam? Kasi alam mo, lahat ng mga tao, alam mo ang sarap ng pakiramdam na may nagpapasalamat sa'yo kasi natulungan mo siya. Kahit basher ka pa, kasi nakikita ko daming basher dito eh. Kahit basher ka, alam mo yung sarili mo. Di ba? Alam mo yung sarili mo, ang sarap ng pakiramdam na may natulungan kang tao tapos nagpapasalamat siya sa'yo. Alam mo yun, ang sarap sa pakiramdam nun. Ngayon, ako naman, it doesn't feel wrong
Kasi hindi yan katulad ng masamang pera eh. In case hindi nyo alam, obvious naman sa itsura ko na nakatikim na ako ng masamang pera sa maraming panahon. Bago ako lumitaw sa social media, na mukhang siraulong tao. 'Di ba? Alam mong nakatikim ako ng maraming masamang pera in the past. At masarap ang pakiramdam nun. Diretsan, masarap talaga pakiramdam ng masamang pera. Masarap. Kasi sabi din ni Solomon yun eh. Yung ninakaw na tinapay, ninakaw na tubig, masarap. Sabi ni Solomon yun eh. Diba? So masarap talaga pakiramdam ng marami kang pera galing sa kagaguhan tong putang ng pera ta. Akin to. Greedy person ka. Ang sarap sa pakiramdam nun ha. Pero tignan mo, pag ikaw lang mag-isa, masarap pa rin ba sa pakiramdam? O ang nagpapasarap lang sa pakiramdam ng masamang pera kapag naibabahagi mo na sa iba. O nakakapagyabang ka kasabay ng masamang pera. Pero pag ikaw lang mag-isa, does it really feel good? Na meron kang kapwa-taong umiiyak, nadali mo, 'di ba? Does it feel good? Whereas, yung lumapit sa iyo kasi nagpapasalamat sa iyo, nang out of nowhere, as in, wala kayo na-expect. Katulad ng unang caller, 'di ba? Wala naman kayo expect na ganoon eh. Basta ako na-expect ko, magtatanong kayo. Bakit? Yun yung programa eh, magtatanong yung mga tao eh. Pero may nagpapasalamat out of nowhere. Sa akin putang ina. Minsan may mga pagkakataon naluluha pa ako sa ganoon eh. Kasi, it feels good inside. Tapos, yung pakiramdam na, tangina, nakaka-addict to. Gusto ko pa ng marami pang ganito. Sabi ko sa isip ko, siguro ganun din yung nararamdaman ng Diyos. Hindi yung addiction part. Pero yung parte na, ang sarap sa pakiramdam na merong nagpapasalamat sa'yo na dahil natulungan siya, indirectly yung tulong mo. Hindi diretsong galing sa bulsa ko, bibigay sa'yo, magpasalamat ka ngayon. Hindi ganun eh. Pero indirectly, dahil lang sa dami ng mga bagay na nagawa mo, na alam mong hindi masama para sa kapwa-tao, katulad na itong question and answer ko. Alam mo yung it feels good, ang sarap sa pakiramdam. Ngayon, tungkol dun sa tanong mo, tungkol dun sa bakit nabubuhay, tapos mamamatay din naman, hindi naman kasi ang purpose ng buhay, tungkol dun sa tanong mo na meron kang tito na mayaman at kang tito na mahirap, alin ba dun yung tatahaking daan, wala sa konsepto ng pera yan, brother. Nandun yan sa konsepto na anong ginagawa mo sa pera. Doon yan. Tungkol dun sa usaping pera, ha? Tungkol dun sa usaping pera, anong ginagawa mo sa pera? Yun. Follow-up question, brother. Last na po to. Sige. Actually, Sir Chi, masamang tao din po kasi ako. Dahil sa pera po. Welcome to the club. Pero, Nagbabagong buhay ka na ba? Ano po? Nagbabagong buhay ka na ba? Opo, ang pagkakaiba lang po natin, mukha po ako mabait, pero masamang tao din po ako dahil sa pera. Marami po akong kalokohan na ginawa. Ako mukhang masamang tao. At totoo yan. Ako naman nagpipilit lang na magbaka sakaling may kabilang buhay pa para sa akin eh. Ako naman nagpipilit lang, nagbabaka sakali lang. Pinipilit kong magbagong buhay kasi, ang pakiramdam sa akin it feels very plastic. Diretso ang pakiramdam sa akin ng pagbabagong buhay. Ang plastic ko. Pero you have to present a certain level of hypocrisy pansamantala na nagbabagong buhay ka na para makakuha ka ng bagong cycle. Tapos yung bagong cycle na yun na ngayon magiging katotohanan sa'yo kapag na-familiarize mo na yung sarili mo dun sa bagay na yun. So ang pakiramdam ko sa sarili ko sometime in the past, hypocrite. Tangina Chester, babagong buhay ka. Putang ina Chester, totoo ba yan? Ganun ba? Hindi, putang ina, natarantado ko rin yung sarili ko minsan eh. Ako rin mismo, natarantado ko yung sarili ko minsan pag kinakausap ko yung sarili ko. When I look at the mirror, tangina Chester, itsura mo, putang ina. Totoo ba talagang nagbabagong buhay ka na? Tangina Chester, hindi ka nagyoyosi. Tangina, tinan mo mukha ang gago, naglalaway ka ngayon. Natarantado ko yung sarili ko sa ganun eh. Ayan, ang tagal na ngayon, hindi na ako naninigarilyo. Minsan, pag may mga pagkakataon, pag may dumadaan sa ilong ko na amoy ng yosi, kaso, ang tagal na eh. Dahil ako naman i-break yun eh. Ayoko i-break yung sumpa ko sa sarili ko. Hanggang mamatay ako, di na ako maninigarilyo. Sir Chester, yung ko doon question is, paano ko po kasi kayo, marami kayong followers na nagdadasal sa inyo na sana mapunta kayo sa langit. Ako po, paano ko po ba tatanggapin sa kaharian kung marami na ako nagawang kasalanan? Alam mo, diretso, hindi ko naman alam kung uubra yung panalangin yun. Hinihingi ko lang sa mga tao yan eh. Palay ko ba kung gagana yun o hindi? Ewan ko. Bakit? At the end of the day, 24 ng Apokalipsis at binuksan ng mga aklat at binuksan ng iba pang mga aklat na siyang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa mga bagay na ginawa nila. So hindi pala ayon sa panalangin ng mga tao ang pagkaligtasan mo. No. Pwede mong kumbinsihin ng Diyos.
Pero kung makukumbinsi mo siya, sa kanya pa rin nakadepende yun. Diba? Sa akin, hindi ko na ba alam kung gagana yung panalangin ninyo eh, diba? Nagbabaka sakali lang ako. Pero ito bottom line, ang sabi doon sa Apokalipsis, yung mga bagay na ginawa mo daw, yung pagbabasihan. Hindi yung ginawa ng iba para sa'yo. Diba? Pinalalangin ka ng buong mundo. Tarantado ka pa rin. Puta ka, may pag-asa ka ba niyan? Diba? Ikaw ngayon yun, gagawa ka ng paraan para sa sarili mo, makapagbagong buhay ka at makasunod ka sa gusto ng Diyos. Ganon yun, brother. Ganon yun. Sabi na naman ng iba, papalagyan na, hindi ka ayon sa ginawa yan, bla bla. Okay, hindi ayon sa ginawa, pero alam mo rin, nakasama rin sa factor yun, yung ginagawa mo. Bakit? Kahit ano pa sabihin mo, John 3:16 ka, Efeso 2:8-9 ka, kung si Raulo ka pa rin, palagay mo ba konsentidor ang Diyos ng kagaguhan? Di ba? Oh, kahit pa sabihin mong sumasampalataya, nananampalataya ka ba mga kapatid? Na hindi ka ba naniniwala sa mga demonyo? Putang ina mo. Pag si Raulo ka pa rin, walang amount ng pananampalataya ang makakapagligtas sa'yo pag si Raulo ka at ayaw kang tanggapin ng Diyos sa langit. Ganon kasimple yun. Kahit na nananampalataya ka pa, nananampalataya ka nga, tapos yung pananampalataya mo, walang gawa. Anong pakinabang ngayon sa'yo ng pananampalataya mo na walang gawa? Diba? Parang ngayon yung nagsasabi ng, I love you dear. Tapos pag talikod, babaero ka palang, hayop ka. Di ba putang ina mo? Diba? Basic principles yun eh. Yung konsepto na, ang sabi sa Biblia, kung paanong ang katawan na nahiwalay sa espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ay patay. So therefore, gagawa ka pa rin. Yun, gagawa ka ng paraan para hindi ka na maging tarantado. Ganun. Ayun. Yun mismo. Follow-up question, brother. Ayun lang po, magbabagong buhay na din po. Yan. Kinikilig ako. Lumutang kinag yun. Woo! Yes. Meron naman ako isa pa. Sasaksi sa akin sa kabilang buhay. Ayos. Follow-up question, brother. Sarap na. Yun lang po. Salamat po, Boss T, para makatanong naman po yung iba. Thank you very much, brother. Galing mo sa buhay, ha? Sige. Tanga na, naiihirin tuloy ako. Ayop na yun. Tama kayo. Acid. Sarap. Harap ng buhay. Iina ako kanina pa ako. Dali, mabilisan to ha. Mag-aakit mo na ang bago. Kwensya na. Sandali lang, aakit kita. Huwag ka malalis ha, dyan ka lang. Wiwi lang ako, mabilis na to. Ngayon, hindi mo alam kung sino ang tunay na kaibigan. Ang pamilya nila, hindi mo mahal sa pamilya. Si Clemente Villar, nakato sa Senado, may mga sakit sa bayan, mga mahihirap, sinuwayunan. Kay Clemente Villar, kalaban ko, may magandang bukas na parating. Si Clemente, kami na the 66 sa balada. Kinakatok na tuloy ako. Dali lang. Okay na. Ready na tayo. Zakan. Kwensya na. Good morning, brother. Taga saan ka? Good morning sa Zamboanga City, brother. Okay. May halo-halong tanong pa. May halo-halong tanong pa ako dito. Sige, sige, may halo-halong sagot din ako sa'yo. Ito muna. Okay. Paano malaman kung anong klaseng tao yung nasa paligid mo? Makikita mo yan sa ginagawa nila, brother. Yung ginagawa, doon mo mismo mapagpasiya mo ron. Pagka regular na nagnanakaw, magnanakaw yan. Pagka regular na nagiinom, lasinggero yan. Pag regular na babae, babaero yan. Pag regular na mabuti ang gawain niya, edi nagpapakabuting tao yan. Ganun. Follow-up question. Okay. Ito. Anong ibig sabihin ng ground zero sa Project 1M na Ganun. page? Wala masyadong nagtatanong yan. Yung ground zero, yun yung kung saan nagsimula. Yun ang konsepto ng ground zero, kung saan nagsimula. Ang konsepto ko ng ground zero, meron kasing mga tao na yung simula ng pagbabagong buhay, o simula ng katinuan, o simula ng paggawa ng pera, o simula ng pag-iipon, o simula ng pagpapakatalino nila, o simula ng pagkilos nila, nagsimula dahil sa Project 1M.
Kaya ako tinawag na ground zero. Kasi may mga tao na yung Project 1M talaga yung naging tulay nila para makapagpatino sila sa sarili nila. May mga tao naman na yung Project 1M, yung naging simula kung paano sila umalagwa sa buhay, paano sila nakaila. Yun yung dahilan kung bakit tinawag ko na ground zero. In fairness, ngayon lang may nagtanong ng gano'n. Follow-up question ba? Ito pa. May hangganan po ba yung lugar ng langit? Kasi walang hanggan yun eh. Hindi ko alam. Diretso, hindi ko alam. Pero ang malamang niyan, possibility is hindi yan bound by space and time. So hindi ko ngayon alam kung ano itsura doon. Meron akong konting idea kasi may sinasabi ang Biblia at saka ang Quran. Pero other than those things that were written thousands of years ago, hindi ko alam. Diretso, hindi ko alam kung may hangganan yun. Yun ang sagot ko. Follow-up question. Thank you. Okay Meron na? pa. Ipagpalagay na natin na nahatulan na ng Diyos ang lahat ng mga tao. May nasa impyerno na, may nasa langit. Ngayon, ito yung tanong ko. Possible po ba na magkaroon ulit ng kapareha kay Satanas katulad ng dati? Or different scenario na magkagulo sa langit? Ang sabi sa Biblia, hindi papasok doon ng anumang bagay na karumal-tumal. So doon sa possibility, maliit ang chance masyado doon. Kasi ikaw ang Diyos, papabayaan mo ba mangyari ulit yun? Sakit sa ulo ng nangyari yun eh. Ikaw ang Diyos, hahayaan mo bang maulit yun? Kung hahayaan ng Diyos yun o hindi, ipagpapasa Diyos ko na lang yun. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question na. Okay ka na? Okay. Nasaan po yung... actually, tanong to mga pastor eh. Nasaan po ang Diyos nung hindi pa ginawa ang langit at ang lupa? Nasa lupa. Biblia at natanong mo nasa lupa. Nasa Kapitulo 8 ng Kawikaan. Nagagalak na lagi sa kanyang tinatahanan na lupa. Ito pa sana. Ang Diyos meron ng sariling lugar niya bago pa ginawa yung langit at lupa ng tao. Kasi yung langit at saka lupa ng tao, ito yan, nandito yan sa mundo eh. Yung immediate atmosphere, tinatawag na unang langit. Tapos ito ngayon, yung lupa, ito yung lupa natin. Pero meron siyang sarili niyang lugar dun sa walang hanggan. Meron siyang sariling lugar sa walang hanggan. Ang tawag dun lupa. Ito pa. Sa Isaiah 2:22, layuan ninyo ang tao na ang hinga ay nasa kanyang mga batas ng ilong, sapagat sa ano pahalagan siya. Hindi ko sasagutin yan. Naitanong na sa akin ng maraming Pilipino. That verse needs an interpretation. Hindi ko sasagutin yan. Kasi hindi ako sumasagot ng may interpretation. Mahirap eh. We can only talk about possibilities. Ito po, Pero in that tungkol- case, ito na lang. mahirap kasi yung isang piraso na yan kasi kailangan mo na interpretation. Tungkol sa sarili mo. Yeah, okay. Ano ang sekreto bakit di sa beliefs ka? Pati si Francis ang pula ng labi dahil sabayan sa sinigang. Hindi kita masasagot niya, brother. Si Francis hindi naninigurat niya, ninigarilyo. Ako hindi ko masasagot niya. Hindi ko alam, genetics na yan. O baka siguro yung filter sa TikTok, hindi ko alam. Hindi ko masasagot na yan, brother, sa genetics yan. Hindi ko kaya sagutin niya, brother. Hindi nasagot ko ron. Follow-up question. Sige po. Okay ka Ano na? po kaya sekreto ng tomboy? Bakit napapay nila ang babae? Kanya ulit. Ano po kaya sekreto ng mga tomboy? Bakit napapaibig nila ang babae? Kasi babae rin sila. Naiintindihan nila kung paano tumatakbo ang isip ng mga babae at alam nila yung mga gusto ng babae. May mga babae na trauma na sa mga lalaki.
Kaya nagsasettle sila sa parang lalaki. May mga iba naman, yun talaga yung breed nila. Gusto lang talaga nila ng tomboy. May mga iba naman, tomboy din sila. Yun ang gusto talaga nila isa. Yun. Okay po. Yun lang po. Okay, brother. Thank you. Maraming salamat, brother. I love you. I love you too, brother. Bye-bye. Okay. Putang haba ng listahan. Okay, isa-isayin na natin to. Nieva. Nieva. Yan yung pag mas matigas pa sa nieva. Nielo. Nieva, good morning. Taga saan ka? Good morning, Nieva. Taga saan ka? Ay, hello po. Hello, good morning, sister. Taga saan ka? Taga Laguna po ako. Okay. Anong tanong mo, sister? Actually, nakikinig lang po ako sa live ninyo at na-amaze ako sa mga ideas na meron kayo na nakabase sa Biblia o sa sariling pananaw. Wala naman po akong masyadong tanong kasi alam ko din naman na ang purpose ng buhay ay hindi para magpayaman or yung okay na po ako. Ligaya. Sino na lang gusto mong batiin, sister? Wala naman po. Kayo na lang po. Good morning po. Good morning Bye din po sa iyo, kayo. sister. Bye-bye. Bye-bye po. Okay. Next time. Walang yan. Lalong humaba yung listahan, hindi ko mo konti. Ay, akala mo yung pag binilisan mo yung pagsagot ko konti, hindi, lalong humaba. Sabi sa'yo, nagkakahiyaan lang kanina eh. Aloha, good morning. Good morning, boss. Taga saan ka, brother? Taga Mindanao. Mindanao. Higit nun. Okay. Ano tanong mo, brother? May tanong lang ako tungkol doon sa sinabi mong pag-iipon. Kasama ba doon ng kakainin mo araw-araw? O ano ba? Kasama dun yung kakainin mo araw-araw. Ano ibig ko sabihin? Hindi yan sa konseptong hindi ka kakain, hindi ganun. Katangahan yung kay stupido, mamatay ka nun. Pero kailangan ba talaga mag-Jollibee ka? O baka pwede magluto ka na lang ng ginisang kangkong sa bahay? Diba? Kailangan ba talagang bumili ka sa karinderya? O baka pwede naman magbaong ka na lang? Kailangan ba talagang mahal yung pagkain? Baka pwede namang masustansya na mura. Gulay. Yung iba kasi ang gusto, puro karne-karne. Eh puta, okay lang naman na kumain ka ng karne-karne. Nga lang, babagal yung pag-iipon mo pag karne ng karne. Bakit? Mahal yun eh. Pero pag naggulay-gulay ka, gulay-gulay, malalakas na nga yung katawan mo, bibilis pa yung pag-iipon mo. Ganun. Gets mo? Kuha mo? Okay, boss. Follow-up question, brother. Yung sa tingin mo, boss, yung 48 power of law, anong masasabi mo doon? Anong ibahagi mo doon? Okay naman, kung gusto mong ma-promote sa trabaho, pwede mong basahin yun. Kung gusto mong umalagwa ka sa buhay tungkol sa konsepto ng respeto sa'yo ng mga tao, pwede mong basahin yun. At maraming iba't iba pang mga bagay na matututunan ka ron tungkol sa kapangyarihan. Ganun ko lang muna gustong brandingan. Kasi malaki talaga pakinabang ng libro na yun eh. Pero yun yung immediate na pakinabang sa'yo pagkatapos mong basahin yun. Yun, follow-up question, brother. Okay ka na? May tanong ka pa? Okay ka na? May tanong ka pa? Yun lang po sa ngayon, brother. Okay, sige. Okay na. Thank you very much. Bye-bye. Gakat malaki sa pa. MLBB. Mobile Legends BB. Mobile Legends Bangbang. Good morning, brother. Taga saan ka? Lalaki to, surefire. Brother, taga saan ka? Sayang, wala. Si MLBB. Malamang bata ito. Sayang, gusto ko pa yun pa yung mga gusto kong kausap eh. Mga bata-bata. Para, ba nag-ML pa.
Brother, good morning. Taga saan ka? Wala. Okay. Bigyan tayo ng isang malupit-lupit. Dalawa na lang. Tapos na tayo mag-live. Chef Benj. Good morning, brother. Taga saan ka? Taga Antipolo, sir. Kapitbahay. Okay. Anong tanong mo? Oo. Sir, may question lang ako regarding sa parents and children relationship. Okay. Bakit minsan yung respect, mas marespeto pa sila sa mga tiyuhin at sa katsahin nila kaysa mga magulang nila? Isa sa mga pinakamalalaking pagkukulang doon, yung mga magulang din. Kasi too much familiarity breeds contempt, di ba? So that's one part of it. Kapag ka masyadong familiar na sa'yo isang tao, lalo na nasa loob ng sarili mong bahay, alam mo nang bawas talaga ang respeto dyan eh. Pero isa sa mga pinakamalalaking arsenal na pwede mong gamitin dyan, yung pagtuturo ng respeto. Kasi in case hindi ninyo alam, ang respeto itinuturo. And there's that part of respect that is grounded in fear. Takot. So kailangan sa umpisa matuto ang mga anak ninyo ng konsepto ng pagmamahal, kasabay na rin nun konsepto rin ng takot. 22:6 ng Kawikaan. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, pagka siya'y tumanda hindi niya hihiwalayan. 22:6 yun. 22:15, ang kamangmangan ay nababalot sa puso ng bata, ngunit ilalayo mo ito sa kanya ng pamalong pangsaway. Kahit sa Biblia, sinasabi, paluin mo bata. Meron nga isang talata, sinasabi sa Biblia, paluin mo ang batang maminsan-minsan at hindi siya mamamatay. Ilalayo mo ang kanyang kaluluwa sa kamatayan. Paluin mo bata. Kailangan yun eh. Ngayon sabi mo, di ba child abuse yan? Magiging child abuse lang eh, pag sa ulo mo pinalo. Di ba? Ay sabi mo, hindi ba nakasulat sa Biblia kahit sa batas kahit anong paraan ng pamamalo, bawal. Kung wala namang magsusumbong na pinalo mo sa puwet yung bata, wala ka ngayong bagansya. Pero dun kasi yan sa konsepto na turuan mo kasi muna yung bata. Huwag kang palo ng palo para kang tanga nun. Palo ka na lang ng palo tapos hindi naman naiintindihan ng bata kung ano batas mo. Basta mo na lang pinalo. Diba? Papakabisado mo sa bata ay batas mo. O anak, dapat bago mag 6:00, nandito ka na sa bahay. So babantayan mo ang oras. Bakit? Kasi alam mong hindi ka mapapabuti pagka lumalabas ka ng mahigit sa 6:00 ng gabi dahil bata ka pa. Pag tumanda ka, pwede na. Lalo na kung nagtatrabaho ka pang gabi. Pero wala namang dahilan para nasa labas ka ng gabi. Wala ring dahilan para manatili kang nasa labas ng gabi. So 6:00 dapat yung punto nandito ka na. Pag hindi ka sumunod sa batas ng papa, papaluin ka. Papaluin. Ganon bagsakan. Kaya papakabisado mo sa bata, batas mo. May oras ng huhugas ng pinggan. Kasi hindi ka pa marunong magluto, huhugas ka pinggan. Pagkatapos kumain. O tapos pagka maliligo, tapos papasok sa school. Hindi ka pwedeng malate, hindi pwedeng umabsent, maliban masama ang pakiramdam o may sakit. Mag-aaral ka na mabuti. Ang grades dapat laging nandito. Pag palagay mo hindi mo naiintindihan, sabihin agad sa akin alin ang hindi naiintindihan. Para hindi ka mapapalo. Mga basic na prinsipyo. So pagka may darating na bisita, wag nakikialam sa usapan ng mga matatanda. Bakit? Gugulo. Ikaw rin, pag nakikipag-usap ka, hindi mo gustong ginugulo ka. Ganon, mga basic na prinsipyo, brother. Yung mga ganon, papakabisado mo ngayon sa anak mo lahat ng mga batas mo na yun. O ngayon, nakabisado na ng anak mo. O ngayon, anak, kabisado mo na ang batas ng papa. Alam mo na, papaluin ka kapag hindi ka sumunod sa batas ng papa. So, yun, tawag sa akin, papa. O, yun. Yun, ganon. Follow-up question, brother. Brother, nung time na yon, nag-guide ko naman sila ng maganda. Kaso ngayon kasi hiwalay na kami nung nanay niya, parang mas close sila dun sa side ng nanay niya kaysa sa akin. Ano ba, ina-expect mo, nandun nandun siya sa nanay niya eh. Pero, kumbaga ba, sinusuportahan ko naman sila, lalo yung mga nag-aaral ng financially. Hindi madadaan sa pera-pera yan, hindi naiintindihan ng bata yun.
Yun nga ang nasa isip ko na Expect mo na talaga na parang sa hiwalayan, pag minor de edad, mananatili sa nanay yan. At expect mo na rin at the same time, lalasunin ng nanay ang utak ng bata para gawing weapon against you. Yan ang disadvantage pag hindi ka ngayon namili ng babaeng matino. Darating ang panahon, maghihiwalay kayo. Pag naghiwalay kayo, gagamiting weapon yung anak mo against sa'yo. Disadvantage yan. O ngayon, ina-expect mo na talaga yan. Magtataka ka pa kung bakit nagkaganon. Magtanong ka sa maraming single father na ang mga anak ay nasa mga nanay. Laging ganyan na nangyayari. Laging ganyan na nangyayari. Ngayon sabihin mo sinusustentuhan mo naman. Hindi sapat ang pera para dyan, brother. Ang nakasulat sa Biblia, turuan mo ang bata. Ang problema, malalayo sa'yo ngayon yung bata. Hindi ka ngayon makakapagturo sa bata ng pagmamahal sa'yo. Maliban na lang, swerte ka kung yung nanay tinuturuan yung bata ng pagmamahal sa tatay niya kahit hiwalay kayong dalawa. Swerte ka ron, tsamba mo na lang yun pag nagkaganon. Pero ang malamang na mangyayari talaga dyan at ang i-expect mo na talaga dyan, you set your expectation na pag nag-anak ka sa isang babae at naghiwalay kayo, gagamitin ngayong arsenal, gagamitin bala ng kanyon, ng nanay, yung anak nyo. Brainwash talaga yan hanggang sa ma-brain rot yung bata tapos galit sa'yo kahit wala ka na maatraso sa bata at ang atraso nandun sa inyong dalawang mag-asawa. Expect mo na yan, brother. Siguro, dun yan sa konseptong nagkamali ka ng pili ng babae. O dun din yan sa konsepto na baka ikaw mismo yung mali sa pamimili ng babae. Yun mismo. Yun ang sagot ko. Follow-up question, brother. Kung tatanungin mo sa akin kung anong gagawin mo sa ganon, magsustento ka na lang, pero alam mo, diretso, mahihirapan ka na sa ganyan. Mas madaling gumawa ka na lang ng bagong anak na hindi ko sinasuggest. Kasi pag hindi mo inayos ang sarili mo, uulitin mo lang ulit yung parehas na nangyari. So kung mag-aasawa ka man, you damn make sure hindi kayo maghihiwalay ng putang inang bagong makakasama mo sa buhay. Lalo na kung plano mong mag-anak doon sa bago. Kasi mauulit lang ulit yan. History repeats itself. Yun, sigurado ko sa'yo, brother. Follow-up question. wala na nga po akong balak din magkaroon ng partner. Ang talagang kinasasamahan ng loob ko, pero nakalimutan ko na po yun. Yeah. Yung kinasal yung panganay ko na hindi ako naimbitahan. Tapos nagpabinyag yung isang anak ko na babae na hindi na rin ako inimbitahan. Parang ganun po yung nangyari. In other terms, hindi ka na parte ng buhay nila. Dapat tanggapin mo na yun. Nabuhay na sila nang wala ka eh. Nagsusustento ka, problema mo na ngayon yan. Kahit magsustento ka pa. Ganon talaga yun. Ganon talaga ang mangyayari. As soon as maghiwalay kayo, gagamitin talagang weapon sa'yo yung mga anak. Tapos, i-alienate na ngayon sa'yo yan. Yan na yung anlayo sa'yo ng kalooban ng mga bata kahit nagsusustento ka pa. Ganon talaga. Expect mo na yun pag maghiwalay kayo. Nakakalungkot lang po talaga kasing sipin na Wag mo na mula lang nung isipin. pinaanak na. Yun ang resolution dun. Wag mo na lang isipin. Ibigay mo lang yung para sa kanila, tapos wag mo na lang isipin. Bakit? Tingnan mo, mag-iisip ka. What good does it does to you? Anong magagawang buti sa'yo na mag-isip ka ng mga bagay na hindi maganda, na negatibo tungkol doon sa bagay na nangyayari sa buhay mo? Pag nagkamali ka ng tinutukan sa buhay mo, magiging miserable ang buhay mo. Magiging miserable ang buhay mo pag nagkamali ka ng tutok. Tumutok ka sa negatibong parte kasi tingnan mo sa buhay natin, merong negatibo, may positibong parte ng buhay natin. Pag tumutok ka sa negatibo, durug ka dyan, cause ng depression yan, brother, cause din ng anxiety yan at the same time. Wala kang choice, tututok ka na lang sa mga positibo, yung isang parteng negatibong parte ng buhay mo, isasara mo na lang sa isip mo yan, hindi ang ibig sabihin kalimutan mo sila. Pero ang ibig sabihin, wag mo na lang damdamin. Welcome kang makaramdam, wag mo na lang damdamin. Wala ka naman choice eh. Di ba? Kung meron sanang ibang option, you would have taken that other option. Pero pinili ninyong dalawa na maghiwalay. Yan ngayon, you're suffering the repercussion of both of your actions and possibly the wrong choices that you did in the past. Yun. Yan nga yung dahilan kung bakit diretso. Kung bakit hindi talaga advisable na naghihiwalay ang nanay at saka ang tatay. Lagi nga magsasuffer ng consequence niyan yung kung sino man, yung mga bata obviously, pero kung sino man yung wala sa poder niya yung mga anak. Laging yun ang suffering ng consequence niyan. Hindi suggested yan.
Kaya nga yung dahilan kung bakit sinasabi ko sa inyo, lalo na sa mga kabataan, sa mga wala pang anak, huwag kang mag-aasawa na ang dahilan mo dahil masaya. Huwag kang mag-aasawa na ang dahilan mo ng pag-aasawa dahil lang sa libog. Bakit? Yung pag-aasawa na ang dahilan masaya, lumilipas yan. Yung kilig-kilig, lumilipas yan. Yung libog, tignan natin kung libog ka pa rin sa asawa mo paglipas ng 5 taon, 10 taon, malalaki na mga anak ninyo. Tignan natin kung libog ka pa rin sa asawa mo. Lumilipas yan. Supposed to be, ang pinakamagandang dahilan kung bakit ka mag-aasawa dahil gusto mo nang gumawa ng pamilya. Yan ang magandang dahilan kung bakit ka mag-aasawa. Gusto mong mag-anak, lahat ng talino mo ipapasa mo sa anak mo, yung mga pera mo o natutunan mo sa buhay at maraming iba't iba pang mga bagay ipapasa mo ngayon sa anak mo. Yan ang magandang dahilan para mag-anak. Para sa lahi mo, para magtuloy yung lahi mo. Yan ang magandang dahilan para mag-anak. Isa lang sa mga magagandang dahilan niya, maraming iba't ibang dahilan. Pero hindi ko sinasuggest na ang dahilan kung bakit ka mag-anak dahil lang kinikilig ka. Dahil magpapamilya ka, mag-aasawa ka, o mag-aanak ka dahil lang kinikilig ka ro sa lalaki o doon sa babae. Yang kilig lumilipas yan. Lumilipas yan. Supposed to be, ang dapat na nararamdaman ninyo sa isa't isa, pinipili nyo pa rin sila. Hindi na importante, pinipili mo pa rin siya, hindi na importante kung kinikilig ka pa, o hindi na importante kung masaya pa o hindi na. Hindi na importante kung nandun pa yung mga dati ninyong nararamdaman o parang namatay na, pinipili mo pa rin siya. At yun para sa akin yung totoong pag-ibig. Yun ang totoong pag-ibig. Pag hindi na maganda, hindi na pogi, hindi na mabango, hindi na masaya, punong-puno na ng responsibilidad, pero pinipili mo pa rin siya. Yun, para sa akin yung totoong pag-ibig. Thank you, brother. Thank you, very much, Salamat. brother. Thank you po. Bye-bye. Next time. Last na. Jean Ray. Kikiligin talaga pag nagutom. Sabi ng comment. Okay. Ito si user. Wala tong si Jean Ray sayang. Ito user. Good morning, brother. Taga saan ka? Good morning, brother. Taga saan ka? Taytay. Taytay, kapitbahay. Ano tanong mo? Galing na din ako dyan ng nakaraan. Ayos. Okay. Ano tanong mo, brother? Ang tanong ko lang, di ba sobrang nung konsepto na naniniwala ka na may outer space tapos naniniwala ka din sa Bible dahil may firmament na ginawa yung Diyos. Nasa taas ng firmament tubig lang, walang outer space. Mahirap paniwalaan yan eh. Parang flat earth theory yata yan, ano? Doon galing yan, ano? Oo. Yung konsepto kasi na merong mga planetang bilog, bakit pagdating sa mundo, flat, nakalimutan hanginan? Di ba? Yung mundo, yung buwan, bilog. Para kasi lumalabas lahat lang yung CGI. Merong possibility yan. Alam mo, hindi ko iaalis, merong possibility CGI talaga. Bakit? Kasi mismo ang MIT nga yung nagsasabi, 50% chance. Itong buong buhay natin, simulation. Hindi lang yung firmament na yan, pati buong buhay natin, simulation. 50% Tsaka nga yung mga picture ng Earth sa Google, lahat iba-iba. Ibig sabihin, wala pa talaga nakakalabas ng Earth. Diretso yung tungkol sa picture ng Earth, meron talagang magkakaiba doon kasi ang dahilan, iba-iba naman talaga itsura ng mundo kapag lumabas ka talaga sa outer space kung makakalabas ka man sa outer space. Pero yung kahit ano lang. Alam mo, gumagalaw yung mga gumagalaw yung mga tectonic plates. Tapos gumagalaw din pati clouds. Tapos gumagalaw din pati yung mga bansa na nandoon sa mga yun, di ba? So maraming naggagalawan talaga, kaya hindi mo talaga i-expect na for thousands of years ay mananatiling ganyan na itsura niyan. Pero ba't hindi kaya sila makapaglabas ng footage na video outer space na umiikot talaga yung planeta? Puro pictures lang. Meron naman. Meron sa ISS, International Space Station. Meron silang live feed nun, brother. Yun nga lang, medyo malapit talaga sa mundo. Kasi dyan lang yan sa paligid lang Hindi siya talagang nasa labas talaga ng mundo. Ayun nga, siya sa low-lying orbiting, parang yung orbit ng mundo na parang, alam mo yun, hindi pa siya considered diretso na nasa malayong parte ng outer space. Dito pa lang siya, somewhere dito banda. Dito. Ito yung mundo, dito banda.
Ganun. Tapos makikita mo doon, umiikot talaga. Tapos nakikita mo. Tsaka yung mga naglalabas ang footage nung fake yung moon landing. Yun, merong possibility fake talaga yun. We're only talking about possibilities kasi we will never know. Hindi naman naaminin Oo ng nga. NASA na pinake nila yan eh. Diba? Inaano ko lang na sobrang contradict niya dun sa paniniwala sa Bible tsaka paniniwala sa outer space. Dun kasi maraming naguguluhan talaga. Oo. Diretso, kung hindi ako masyadong nalilito dun sa konsepto na yun eh. Ang dahilan kasi wala naman talaga akong pakialam eh. Ang pakialam ko maging mabuting tao, hindi naman ako makakalabas sa outer space eh. Diba? Yun ang pakialam ko. Ang pakialam ko maging mabuting tao. Hindi ko planong pumunta sa outer space. Although yung pangalan ko ipapadala sa Mars, alam mo ba? Kwento ko sa ipapadala yung pangalan ko sa Mars, putang ina. Pero kung yung pake mo, yung gusto mapunta sa abilang buhay, isa lang yung paniniwalaan mo dun eh. Hindi naman ako obligadong isa lang ang paniniwalaan dun eh. Bakit? Hindi nga natin alam kung may kabilang buhay ba o wala. 'Di ba? Yung konseptong hindi mo alam kung may kabilang buhay ba o wala. Yung konseptong hindi mo alam kung may Diyos ba talaga o wala. Hindi mo alam kung may mga anghel, may jinn, at kung ano-ano pa. You will never know. Bakit? Wala naman tayo nakita eh. Wala rin naman tayo narinig. Ang pinagbabasihan lang natin, mga lumang libro. Pero ito isa sa mga bagay na pinagbabasihan ko tungkol sa mga bagay na dito sa mundo na to at tungkol sa outer space. Ang isa sa mga pinakamalalaking bagay na pinagbabasihan ko, hindi ang mga bagay na yan, parang, alam mo yun, maraming conspiracy theory tungkol dyan. Ang isa sa mga pinakamalalaking pinagbabasihan ko dyan, diretso brother, yung mga magkakalabang bansa pare-parehas ang sinasabi. Yung mga presidente ng mga magkakalabang bansa, pare-parehas ang sinasabi. Palagay mo ba, halimbawa, inimbento lang ng Amerika yung konsepto na yan, palagay mo ba di papalagan Russia at ang North Korea dahil kalaban nila yung bansa na yun? O putang ina yung mga bobo kayong mga Amerikano, tinatarantado lang kayo ng NASA, at yan, totoo niyan, flat talaga ang mundo. Flat. Paano nagkakasundo sila? Lahat ng presidente sa mundo nagkakasundo. Tapos, yung mga yan, na flat daw ang mundo, galing lang sa mga maliliit ng mga tao, na yung iba dyan nag-resign sa gobyerno, tapos yung iba dyan tinanggal sa gobyerno, at kung ano-ano pa, yun totoo. Nagkakasundo talaga lahat ng presidente ng mga magkakalabang bansa. Kung ikaw ang presidente, hindi makakipagkasundo ka ba ron? Merong astronaut na taga-Amerika, may cosmonaut taga-Russia. Magkalaban yung dalawa na yan pero pareha silang may access sa ISS, International Space Station. Tinan mo, di ba? Sa akin, simple lang naman, ang pinagbabasihan ko dyan, ang pagandang basihan dyan, pag yung mga magkakalaban, pare-parehas ang sinasabi, malaki posibilidad, totoo yan. Magkakalaban sila eh. Ikaw ang presidente ng Russia, di mo sasabihin, putang ina nyo, tinatartado lang kayo. Nakalimutan hanginan yung mundo, mga tanga, plat yan. Ganon. Gets mo yung konsepto na yun? Yun isa sa mga bagandang basihan eh. Kasi tinan mo, pansinin mo, kahit sa Pilipinas isipin mo yung konsepto na kapag ka-presidente ka ng Pilipinas, ibig sabihin naihalal ka na ng mga tao. Ngayon, lahat ng mga presidente ng Pilipinas pare-parehas ng sinasabi tungkol sa konseptong bilog ang mundo. Imposible naman puta. Flat pala ang mundo. Diba? May sari manok tayo dyan eh. May ano tayo eh. May sarili tayong satellite eh. Hindi ba naman natin nakita na flat pala ang putang inang mundo na to? Diba? May sari manok tayo eh. Yung sa ABS-CBN na nilaunch. Nakikisuyo tayo ron sa sari manok natin na sarili nating ano eh. Ibig sabihin meron na tayong sarili nating monitoring dyan sa ibabaw at lumulutang pala dyan. Hindi mo ba makikita ang flat pala ang mundo? Gets mo yun? Ibig sabihin nun, doon pa lang sa pagiging bilog ng mundo, pinapatunayan nun na hindi totoo ang Diyos. Anong kinalaman ng pagiging bilog ng mundo? Hindi totoo? Sa firmament, ano ba pagkaunawa mo sa firmament? walang makakalabas. Pag siya, Pag firmament walang makakalabas? Saan mo nakuha yun? hinati niya yung tubig yung nasa taas ng firmament. Tama naman. Hindi naman mali, di ba? Meron diyang out. Kaya nga nakikita mo, umuulan. Saan ba galing yung tubig na yun? Sa ilalim ng lupa. Umulan galing sa ibabaw. Tama naman. Yung tubig sa ibabaw at saka tubig sa ilalim. Ito nga yung pagitan, firmament ito. Tama. Nakikita mo naman yung mga clouds dyan. Water vapor yan, di ba? Hindi, ibig sabihin, glass yung firmament. Wala sinabing glass dun, brother. Basahin mo yung Biblia, wala sinabing glass dun. Ang nakasulat doon, firmament. Tapos sasabi doon, may tubig sa ibabaw, may tubig sa ilalim. Tama naman, may mga cloud sa ibabaw, water vapor, tapos yung dagat at saka river nasa ilalim. Parehas may tubig yan. Pinaghiwalay yung tubig sa ibabaw at saka tubig sa ilalim. Wala sinabing glass doon, brother. Basahin mo ulit, wala sinabing glass doon. Alam ko yung talata na yun eh. Yun, kuha mo? Yan.
Ayun, follow-up question, brother. Wala na, brother, yun lang. Isa pa alam mo na piniisip ko rin yan eh. Na-curious din ako tungkol dyan eh. Nag-research ako tungkol dyan. Tapos isa sa mga bagay na nakita ko nag-make sense, yung punto ang gravity kasi nasa gitna. Laging ang center of gravity nasa gitna. So kung ang center of gravity nasa gitna, kung flat ito, ito mundo, flat, ba? Ito mula rito sa isang dulo hanggang kabilang dulo, flat yan. Ang center of gravity niya nasa gitna. So lumalabas, pag tumalon ka rito, mabigat ang gravity mo. Pag tumalon ka dito, medyo magaan ng konti ang gravity mo. Ganun ang labas nun. Di ba? Tama. Eh hindi naman ganun eh. Kahit saang parte ka ng mundo tumalon, pare-parehas lang ang gravity mo. See? Pare-parehas eh. Tapos isa pa yung konsepto ng paano mo magagawa yung eclipse sa flat na mundo? Di ba? Yung eclipse, ito yung mundo, basta may pagitan yan, di ba? Ito yung mundo, ito yung araw, nag-a-align yung tatlo eh. Doon lang nagagawa yung eclipse sa pag-a-align ng tatlo. Hindi mo mapapag-align yung kung ito pala yung mundo, ito yung mundo. Tapos ito yung araw, tapos ito yung buwan. Paano yun? Magagano na lang yung dalawa na yun eh. Paano mo yung gagawin yung eclipse? Kailangan yung eclipse magkaganyan eh. May option, brother, yung flat earth na map. Nagpapang-abot talaga yung buwan at kasi local yung sun eh. Hindi nagpapangabot. Tignan mo ulit, ganyan yung itsura, ito flat, di ba? So pag ba, ginanyan mo yan, bilog, pag ganun yan, pag ganun. Di ba? So ngayon, pa-flat mo na ganyan. Pag ganun yung ikot eh, pag ganun eh, di ba? Pag ganun yung ikot niya. Paano ba? Clockwise o counterclockwise, hindi mo mapapagbangga ng pag ganyan eh. Hindi magtutugma ayo pag ganun yung ikot eh. Di ba? Mahirap. Isa pa, yung gravity, ang hirap nun. Grabe naman, Kasi ito nakakamangha eh. Yung konsepto na pag tinelescope mo, kasi meron tayo dyan eh sa UP, yung telescope sa UP. Although di pa ako nakakapunta ro, pero nakakita ako ng images na galing sa UP. Tapos pag tinelescope mo yung Mars, bilog. Tapos yung Venus, makikita mo, bilog din. Ba't pupunta ka na pagdating sa mundo flat? Di ba gets mo yun? Tignan mo, isa pang magandang konsepto, yung konteksto na nagme-make sense para sa mga flat earthers na marami talagang tubig sa mundo eh, 'di ba? So marami tubig sa mundo. So halos napapalibutan, mas marami ang tubig kaysa sa lupa, 'di ba? Pag ang tubig hinagis mo sa space. As in literal, pagka hinagis mo ganito, ba, hinagis mo, ginano mo, ba, hinagis mo na ganyan. Tama. Nakikita. So, putang na. Ayan, nakikita niyo, 'di ba? So pag naghiwalay ngayon yan, naghiwa-hiwalay yung mga droplets ng tubig, mapapansin mo, ang tubig may sarili siyang gravity on its own eh. Bumibilog siya ng kusa. Bumibilog. Ang mundo, sabi, somewhere around parang mas marami yung tubig kaysa sa lupa. Kung mas marami ang tubig kaysa sa lupa, di may malaking possibility ngayon bilog yan. Considering na ang tubig bumibilog ng kusa. Consider mo na ang tubig kusang bumibilog. Kusa eh. See? Ang hirap ipaliwanag ng gravity kapag flat ang mundo. Yun, isa sa mga pruweba ko ron. Pero diretso, wala akong pakialam. Ang pakialam ko, maging mabuting tao, hindi naman ako lalabas sa outer space eh. Wala akong pakialam dyan. Kung flat ang mundo, o may firmament, o parang may bola sa ibabaw na umiikot yan, ganon. Okay, sige. Hindi mo naman ikakabuting tao yun eh. Hindi mo rin naman ikakasama yun. Clap sa'yo, congratulations. Nakahanap ka ng paniniwala sa'yo, maging mabuting tao ka. Para flat man ang mundo o hindi, parehas yung dalawa na yun. Sinasabi ng iba parang may Diyos daw na gumawa doon sa flat na mundo. So kung may Diyos man na gumawa sa flat na mundo o bilog man yung Diyos na gumawa doon sa bilog man yung mundo na ginawa ng Diyos, it doesn't matter. Ang bottom line, magmabuting tao ka para makalabas ka rito sa firmament na glass. Gets mo yan, brother? Yun ang pinakakabuot-buuran ng lahat ng bagay eh. Kung walang Diyos, okay lang kahit ano pa gawin mo, doesn't matter. Kaya mabuting tao ka, masamang tao ka, puta hindi na importante, wala naman Diyos eh. Di ba? Pero kung may Diyos, kasi may konsensya, ramdam mo sa sarili mo yun. Alam mo kung mali ginagawa mo, alam mo rin kung tama ginagawa mo. So dahil may konsensya, ako diretso, mas sensible na paniwalaan na lang na it doesn't matter kung bilog o flat o kung ano man, doesn't matter. Maging mabuting tao ka sa paningin ng Diyos. Optional na lang kung gusto mong pang maging mabuting tao sa paningin ng tao. Yun ang pinakakabuod-buuran nun. Kuha mo, brother? Kuha. Salamat, brother. Thank you very much, brother. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Mahal na mahal kita. Ang ganda ng dulong tanong na yun. Sana mas na-enjoy ko yung parte na yun. Na-enjoy ko yung parte na yun. Wala talaga akong pakialam kung ano. Kung flat o ano naman ang mundo. Hindi yan yung